Marinto rin. Bahala tayo. Kasamahan nila sa Marinto. Nagiging issue. Dati ko ba? Pangalang Parang mo ba na magkwento? at alam natin na Din ko na magkwento sa ako. dignidad at honor ng organisasyon. Mahal namin po yung Philippine Marine Corps. And we don't want na masira na yung pangalan ng Philippine Marine Corps. Pero tingnan natin. Unang-una, ano bang Paano na dyan eh? Yatag ka naman. Ano ang kanilang motivation? And then, pangatlo, ano ba ang kanilang inilahat? Yung mga ebidensya nila, yung mga dokumento, pictures, whatsoever. Yun ang napaka-importanting tignan kasi regardless kung dati ba silang marine, civilian ba sila, dati ba silang kung saan galing, importante na sa ngayon, titignan natin kung ano ang kanilang sasabihin. Pero kasi sunset. And for me, sasabihin natin bayani sila, makita na natin ang kanilang sinabi at ang kanilang inilabas. And for me, it's still premature na magsasabi tayong bayani sila. Manood kayo. Assuming na maaayos yung record sila nung sila ay nasa servisyo, hindi ibig sabihin Kasi Marinto eh. dahil lahat ng sinabi nila Kilala nga niya yung talagang iba. totoo na kaagad. No? So, ang gusto natin makita kasi yung katotohanan eh. No? Makita natin na merong malaking nakakawan sa gobyerno at gusto natin makita ngayon. Ang nakita ko ng problema dito sa paglabas ng 18, maliwanag na merong political ends ng Ayan guys, politika guys. hindi talaga maliwanag yung intention nila na ilabas yung katotohanan. Yun niya, kilala ko yung mga iba dito eh. No? Kita mo guys, kilala pa niya iba. Alam ko rin, bago sila lumabas, alam ko na rin na nalabas sila at ano ang background niyan. Kaya nakakalungkot na sabihin ko na Kasi nasisira guys yung ano nila yung kapaligid na Marine. pera ang kanilang Kasi Marinto siya eh. maganda Ito, sana kasi kung morong talaga yun. talaga nila noon pa. Asa na building nga Example, kung talagang going by the name of Marine ng Marina, pag meron kang nakitang mali, katulad yan, pera ng taong bayan, doon pa lang. Yan po yung mga abogado din yung mga post paninira din. Malata naman guys yung ano yung mga sinungaling. PUBG kanina, nakasniper lang. Iba-iba yung mga ano eh. Iba-iba yung mga Ikaw sa Ribong Dabi. And in fact, wala namang problema sana yun kasi marami naman mga dating sundalo, retired na makahanap ng trabaho. Maraming pwedeng pasukan dyan. Ang isang Kita mo guys. malaki kasi Kasama niya yan. dito kay Sandy po. At alam ko rin, Kilala niya yung iba dyan. malaki magbigay Kaya si talagang Sandy po, totoo yun. bago pa lang pumasok yung iba dyan. Kaya kayo na lang guys maghusga guys. Ang problema, na-operan sila ng malaki-laki para sa ilabas ang issue na ito. Doon nagkaroon ng problema. Doon nagkaroon ng problema at hinaluan ng lahat na pati yung ICC, pati yung mga hindi kasama dyan like Yan guys, klaro guys ha. Representative Laila de Lima. So, namadil yung issue. Instead na maging maliwanag sana na na-realize nila mali talaga ito, nailabas yung pag-ahapot, no? Pagka-maleta na ito. So, may halo, nagugulo siya. No? Yun nga po. At sunod-sunod na ang mga kasong isinasampa laban sa kanila. Sa tingin niyo po ba, dapat pati yung tinatawag sigurong handler nila o yung architect nitong mga ito ay dapat kasuhan din? Sa tingin ko kailangan kasi hindi ito basta-basta paglabas ng mga whistleblowers. Ito ay isang maliwanag na destabilization. No, they're using Dapat the talaga former yan, 18 kasuhan soldiers sila. para ipamukha sa taong bayan. Dahil nga may flood control projects yung mainit. So, kinunect nila doon at ginamit para siraan unang-una ang reputasyon ng ang credibility ng ICC na kung saan ay nakakulong si former President Digong. At pangalawa,
may ongoing impeachment trial. Nasisiraan din kung sino yung mga sa likod at maiingay niya sa likod ng impeachment from the House of Representatives. So dalawa ang maliwanag na objective Yan niya. guys, kasamahan Una, nila yan. Hindi sisiraan yung ang credibility talagang ng kilala ICC. siya At yan. pangalawa, yung impeachment process. So yun ang maliwanag dyan. Talagang Wala nang iba. paninira Hindi lang na po pwedeng, sa kanila. Parang bubulahin tayo na ito'y para sa bayan. Maliwanag yun na yun ang objective at nagagamit sila in order to stabilize the present situation. Opo. At sinabi po ng NBI na may threat sa Senado. Naniniwala po ba kayo dito at may kinalaman po kaya dito itong 18 ex-soldiers or sinasabing bodyguards ni Zaldico? Niya itong 18, sa tingin ko wala namang kapasidad sa ngayon. No? Actually, ginagamit lang yan sila. Hindi ko naman pwedeng pangunahan ang intelligence report na nakuha ng NBI dahil sa ngayon, no, naramdaman natin, nakikita na meron talagang active destabilization. May mga recruitment efforts. Kasi nga, palapit na yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, sabihin ko lang, talagang naramdaman natin yun, merong active recruitment for destabilization. Pero it depends now on the assessment of our law enforcement agencies and intelligence agencies kung gaano kabigat ito. Pero wag natin... Ayan guys, kayo na lang guys ang humusga guys. Nakita ko yung desperation on the part of the camp of Vice President Sara Duterte. Yan talaga, Alright, maraming hindi yan salamat sinungaling po, talagang Sir totoo yan. Gary Alejano. Maraming salamat. God bless.